ba ang pagka-irritable o moody ni tatay? Lagi bang depressed si Tito? Baka naman male menopause na yan. Joining us this morning upang ipaliwanag ang andropause is urologist Dr. Joseph Lee. Dr. Joseph specializes in endocrinology and fertility. He is the section chairman of Soin Center at regular host din siya ng Good Morning Yes! Kuya every Thursday. Good morning! Good morning, Yes, rise and Monica. shine ka Good morning, naman Noela. ngayon. And good morning, Jen. Kumakain pa. Oo. It is a privilege to be part of your show. Yes! Top rating, one of the top rating. Naman! First time mo dito, di ba? Oo, first time. Oo. Kaya kinakabahan ako. First time eh. Kinakabahan ka sa lagay ng ganyan. Diba? Kikita ba? Hindi halata. At dahil dyan, may fried rice kang naka-reserve. Yun. Yun ang naluto mo. Naluto mo. Ayan. Maganda Abangan ngayon mo. ang topic natin, Do. Oo, maganda well-known topic kasi... Maganda talaga ako? Yeah, maliban doon. Okay. Alam na natin yun. yun. Okay. Kasi itong topic sa ko, it will be the first na gagawin natin na pinag-uusapan. Wow! Hindi totoo yun. No? Oo. Kahit na sa aming asosasyon, usually nile-lecture lang namin sa mga residente namin, sa mga estudyante, pero ito, in live, national TV na True. papakita sa Rise and Shine. Oo Yun. nga eh. Kaya nga ako kanina, di ba, before in-interview ko na siya, kasi ano talaga ako eh, nagulat ako na parang not really first time, pero parang first time nga ito madidiscuss. Kaya I'm very interested. Parang Monica, sinabi mo, meron bang ganun? Oo. Meron pala. Di ba? Oo, Parang buti naman sa kanila. Buti na lang, hindi lang pala girls ang naghihirap. Isa na kagad natin. Oh, let's do it. Sabayan na Let's do natin. it. Okay. Siyempre, andropause. Ano nga ba? Sa babae, menopause. Sa lalaki, andropause. Yes, diba? oo. So, pwede paki-explain pa kung ano ibig sabihin ng Actually, andropause. Luella, maraming terminolohiya yung andropause eh. We start from male menopause, meron Adam, kasi Adam's apple. Ano bang Adam's? Androgen deficiency of aging men. Hindi maganda, no? Aging Okay. men. Parang tumatanda ang ang mga kalalakihan. So, Adam yon. Then, pwede rin sabihin na low androgen deficiency. Bakit androgen? Kasi ang elemento ng andropause is pagbaba ng testosterone, which is the male hormone. 'Di ba? Ang sa babae kasi alam natin estrogen, 'di ba? Estrogen, yes. Sa lalaki naman, ang hormone kasi ay testosterone. So pag nagkakaroon tayo ng pagkakataon na nagkakaedad na tayo, 50 years old and above, bumababa ang testosterone level. Doon tayo pumapasok sa classification ng andropause. Yun pala Okay. yun. So, Doc, kasi sa babae, menopause, di ba? Malalaman ka agad namin kung magme-menopause ka na. Pag nag-stop ang period. Sa lalaki, paano nila malalaman? Oo. Siyempre, hindi mag-i-stop yung production ng similya natin. Sabi nga ni Monica, paano nga malalaman, Doc? Ito nga ang mga kasi ang kaibahan ng andropause, very unique siya eh. So makikita mo yung sa system, no? Magmo-mood change yung lalaki, nagmo-mood change yung lalaki. Tulad ng? Mainitin ang ulo, laging nagagalit. Pag may meeting, laging binubulyawan ng mga staff, mga empleyado. Ganun ba nangyayari? Oo. Hindi pa ako nagme-menopause. Di ba? Parang ganun. Tapos yung mga hair nagre-recede. Okay. Medyo nagre-reklamo na masakit ang balakang, mga paa, Okay. kasukasuan, osteoporosis. Tapos, maliban doon, yung pinaka-importante, yung sexual na aspeto. 'Di ba? Yung Nababawasan. nababawasan ng libido. Sex appetite na babawasan. Yeah, sa'yo. oo. Kahit na ang dami-dami nakaharap mo na magaganda, parang Wala wala lang. lang. Dead Wala lang siya. lang. Okay. So, yung nararamdaman ba ng isang babae na nag-menopause na, tapos yung lalaki, pareho lang? Almost the sila. same, pero may konting twist lang. No? Bakit sinasabi natin twist? Kasi sa lalaki kasi, 'di ba, yung lalo na Filipino, mga Asian, macho image eh. Hindi naman nila pinapakita eh. Pero ang sinasabi natin, kahit na physically okay ka, pero internally meron ng diferensya. Parang kotse yan, may makina. So yun ang nangyayari. At unang-unang lumalabas na komplikasyon, yung sexual, yung Sa libido, lalaki, oo, talaga. yun ang sa kanila. Yung mga iba kasi, hindi na nila kinoconsider yan, yung nababawasan ng buhok, yung sumasakit ang balakang, okay sa kanila. Hot pero yung, flashes, di ba meron din? hot Sa babae flashes, kasi meron sila Sa ganun. amin Sa kasi lalaki meron libido din? eh. Oo. Ah. So yun talaga yung parang one of the major
parang May- signs yes, na oo. talagang nag-andropause ka Yeah, na. pag pumupunta ang pasyente, yun na sasabihin, Dok, bakit parang nawala na ang panglasa ko doon sa aspeto na yon? Bakit nangyayari sa akin? Bakit nagkakaroon ako ng ED? Okay. Oo, yun. Yung mga So, meron aspeto bang gamot? O Oo, meron gamot, no? Meron tayong mga gamot. Yun sinasabi natin, testosterone replacement. Okay? Yung testosterone replacement, pwedeng oral yan, pwedeng patch, pwedeng injectable. Di ba ang dami? Oo. So, kailangan required yan, yung specialista, alamin kung anong requirement mo. Kasi dapat nating alamin sa ating mga kababayan na ang testosterone natin per day, ipinoproduce ng testicles natin 5 grams. 5 grams yan, ha? Okay. So, pag napuno mo yan in such a way, pag nag-mature na tayo, 50 ka na. So, marami yan. So, bababa yan, di-decline. So, ngayon, ang doses ng pag-inom ng testosterone, kailangan sapat doon sa kakulangan. Hindi tayo pwedeng mag-overdose. Kagaya na sinasabi ko, pag nag-overdose tayo ng testosterone, kaya minsan mga pasyente natin, Dok, pwede na, over the counter, pwedeng uminom ng testosterone. Meron rin rekomenda kaibigan ko, merong pills, lalakas daw ako, uminom sila ng uminom. There will be a rebound effect. Anong rebound effect? Yung testosterone na dapat na magpapaigi sa'yo dahil may kakulangan ka, ang mangyayari, pupunta siya sa estrogen. So, marireverse siya papuntang hormone ng babae. So, ano magiging effect Nakakatakot, nun? diba? Sa tao? Ano magiging effect sa So, tao? you will have characteristic of females. Gynecomastia, lalaki ang breast mo. ganon? Makakarinig. Oo. Kasi babalik siya eh. Magre-reverse cycle yun. Hindi na magagamit yung dapat niya na dapat na isang gamit, pero pupunta siya sa estrogen. So, pwede kang magkaroon ng gynecomastia, breast. Yun. Tapos isa pa yon, yung sperm production mo, yung spermatogenesis, maaring hindi na siya maging makatulong. Kasi exogenous eh. Pag sinabi nating exogenous, Monica, Luella, tsaka Jen, yung iniinom natin. So ngayon, yung testicles ng lalaki, may reproductive organ, parang sabihin, ay, wala na pala, okay na pala, umiinom ka na pala. So hindi na ako magpuproduce. So ano mangyayari? Magiging detrimental rin yun kasi ang production ng sperm natin, hindi na maging natural. So, kahit na tinitreat natin siya, kailangan wasto pa rin maintain rin. No? Kung hindi, yung adversarial effect, babalik na hindi mas maganda. Oo. Si Monica di ba? Oo. Anong age ba, Doc? Halimbawa, kasi sa babae, di ba, minsan depends nagme-menopause eh. na. Oo. Lalaki Pero din ba maaga. ganon? Usually Maaga kasi, rin. ang kadalasan, ang andropause, it comes 50 years old and above. Okay? 50 years old and above. Klaro tayo, ha? 50 years old and above. Now, ngayon, minsan nagkakaroon ng yung mga 40 to 50, may konting deficiency. Deficiency lang, pero hindi kakulangan. So, yung deficiency na yon dahil may mga ibang konsiderasyon, may ibang sakit siya, reproductive symptoms, sa male reproductive symptoms. So, nagkakaroon ng pagbaba ng testosterone. O lalo na yung mga fertility aspect, yung di makabuo, di ba? Mababa ang testosterone. So, bata pa yon. Pero hindi sila nasa andropause level. Okay? Mababa lang konti ang level ng testosterone. Ang andropause kasi, pag sinabi ng 50, talagang mababa sagad sa yung level ng pagbaba ng testosterone. Di ba parang lugi ang babae nun? Kasi ang lalaki, meron po pwedeng gamot na inumin para umano yung testosterone. Oo. Ang babae, wala. Oo. O meron din. Meron din sa inyo eh kasi pero ang difference lang ng menopause is very complex. Kasi ang hormonal na structure ng estrogen is different compare mo sa testosterone. Kasi ang molecular structure ng estrogen, tatlo dadalawa eh. Kaya nga very unique kayo, di ba? Oo, fickle-minded minsan. Minsan dito. Pag lalaki kasi diretso yung isang hormone niya, isang struktura lang yan eh. So kung nasira yon, dapat mo lang i-rebuild yon. Pero sa estrogen kasi iba-iba eh. Oo. So kung anong nasira, kaya it takes a while, lalo na pagpunta ka sa specialista mo, OB mo, Okay. sabihin niya, may treatment tayo. Ba't doktora hindi gumaano, di ba? So talagang yung buong yung kastruktura ng babae, ini-evaluate nila. Actually, na-curious lang ako bigla kasi sinabi kanina ni Doc na parang one of the major signs
of knowing if a person is undergoing andropause kapag yung sa sexual aspect nga, naging Yun lang. parang mababa na talaga. So most of our, parang yung mga nakakaranas ng gano'n, ang ginagawa, nag-over the counter yung mga nakikita natin sa commercials. Yes. Do you advise na parang mag-take agad ng gano'n or dapat ba kinukonsulta pa yun sa doctor? That is the very thing kaya meron tayong show na to inaano natin sa ating mga kababayan. I do not advise kasi meron mga kababayan natin may nakita lang artista nag-ano ng isang produkto. Nag-endorse ng isang Nag-endorse produkto, tapos nag-endorse ng isang produkto na maganda. Sa ay, lalakas na ako. Maging Oo. kamukha ko na siya. Sa tingin mo ba, maging kamukha mo siya? Or kasing lakas mo siya. Dapat kasi, yung mga lalo na yung mga testosterone, yung mga hormones, kailangan isinasangguni. Di ba pinag-usapan na natin kung anong mga adverse effect nun. Yes. Kung naparami ka, kala mo makakatulong sa'yo, pero hindi. Baka maging babae ka bigla. Oo nga, no? Macho, tapos bigla naging Unless gusto niya maging... Parang ibang ano naman. Oo, iba na. Kasi Parang iba naman. 50 and above, di ba? Oo, So, iba diba? naman, gusto ko maging babae. Ibang life naman. Ibang adventure. Yun. Talaga na. Ito ngayon, talaga bang kailangan ng lalaki, parang kailangan nilang magpagamot kung halimbawa ay nag-andropause na tayo. Kasi kami mga babae, kung mag-menopause, wala na, hayaan mo na yan. Pero ang lalaki, kailangan ba? Yes, feeling ko kasi that's why Luella, Monica, tsaka Jen, pinag-uusapan natin ngayon. Kasi alam natin na meron sa mga kalalakihan natin na out there, meron mga problemang ganyan. Na hindi lang sinasangguni because feeling nila wala itong problema, hindi naman dapat bigyan ng importansya, no? Anyway, mawawala rin yan, uminom lang tayo ng mga supplement, mga vitamins, gano'n. Pero eventually, as the years goes by, nakikita nila, nagde-deteriorate sila. Hindi kagaya ng mga females kasi pag may problema, diretso yan eh. You go to your OB, you go to your Yes. friends, pag-usapan to. Pero pag lalaki, hindi. Sasabihin lang nila, ay okay, siguro dala lang ng pagkatanda natin. Pero Pwede bang ma-recover maiwasan tayo. yung doc or yung parang hindi naman masyadong maaga ang pag-andropause ng isang lalaki? Pwede. Yes, oo. So, ano There's pa a pwede way. nila? Oo. Like, kung gusto mo, magpa-evaluate ka, pa-check mo yung serum testosterone mo, mag-physical examination ka. Di ba may annual examination na tayo, mga Yes, kalalakihan? oo. Ina-advise natin, pag 40 years old and above, mapacheck ka, pa yung mga prostate mo, pa-check mo, yung mga other aspect. Pwede mo na isama yung serum testosterone. Serum testosterone yun. Okay. Oh, so yung iba, pwedeng as late as around mga 70, 80, gano'n? Kayang Pwede yun? i-push ng gano'n kalit ang andropause o Hindi, medyo kasi mahirap nasa na? andropause na sila eh. Pag i-ano mo yung level of age pero ngayon titingnan natin, kasama ka ba sa criteria ng andropause maliban sa edad mo? Sinasabi mo 70, di ba? Oo. Baka yung level ng testosterone niya mataas pa. Kaya may iba, di ba? Good for him. Good for him. Kagaya may iba, mga 60, 70, sabi, uy, ang lakas ko pa. When you see the level of testosterone, you will be amazed kasi normal siya. Kaya makikita mo, uy, bakit siya? Hindi siya kagaya nito, na bata-bata pa lang, mababa ang testosterone. No? So, there must be something na kinakain niya, and that makes him well and makes him healthy, dahil yung testosterone level niya na maintain niya ng gano'n. Okay. Sa pagkain, meron din. Oo Na, naman. like, Yung mga fruit, mga ano natin, mga oysters, yung mga a lot of zincs, meron yung content na may testosterone na ano na. So I guess kapag ano siguro, basta makakita ka na ng signs, tulad ng sinabi ni Doc, na parang bumaba na nga yung sexual desire mo, or kapag nag-hair loss ka na, naging Yes. irritable ka na, and nasa age 50 ka na, Yung mga balakang natin. pero Yung hindi balakang, naman ibig it's sabihin, Doc, time. pag nakakita ka ng medyo wala ng buhok, mababa na eh. Oo. Kalbo lang talaga. Kalbo talaga. Parang kunyari, si Alex, talagang kalbo lang yan. Hindi mababa. case-to-case basis daw yan. Oo. Okay, parting message, Doc. Okay, para sa ating mga kababayan dyan na nakikinig, pinapahamahagi natin itong bagong topic sa Euro ng Rise and Shine, yung andropause. Dapat nating tuunan ng pansin, lalo na tayong mga kalalakihan na umabot na sa edad ng 50 years old and above. Importante na magpasuri kasi pag nagpasuri ka, maaring yung male wellness na pinag-uusapan natin ay maging sapat at maging maganda sa ating katawan. Okay, Okay. at Doc, saan ka po pwede nilang makontak? Contact details. Kung halimbawa GMK. merong gusto. Sa GMK. Sa clinic ni Kuya.
nandun ka Ayan, every Thursday. every Thursday. Kahit sa GMK, every Thursday ka rin ba, Oo. Doc? Every Thursday din. Alright, thank you so much, Dr. Joseph Lee. Isa po siyang urologist. Thank you. Thank you for inviting Umulit ka, ha? Yeah, may part 2 ba Huwag to? to last, Part ha? 2, syempre dito. Oo. Okay, wag po kayong aalis dahil magbabalik pa rin po ang Rise and shine!